Samahan niyo ako sa journey ko sa Switzerland. Paano ko nga ba napasok ang Switzerland? Nag-umpisa po ako mag-apply from Taiwan to Poland, Poland to Switzerland. Nung nasa Poland ako, nagtrabaho ako ng mahigit or kulang-kulang 1 taon. Tapos, nung nakuha ko na yung temporary residence ID ko, guys, naghanap ako ng trabaho outside of Poland. So, nakita ko yung Switzerland. Naghanap ako online. Nakapasok ako as an au pair sa Switzerland. At iginrab ko yung opportunity na yun. Kasi 42 na ako that time nung na-hire ako ng au pair sa Switzerland. So, at the age of 42, guys, matanda na yun, no, para bilang isang offer. Dahil nasa Europe na ako that time. So, kahit anong edad ka na pumasok sa ibang bansa. Kasi nasa Europe ka na. Hindi tulad nung pag nasa Pilipinas ka, may age limit sila. So, yun na nga po yun. Na-hire ako as an offer. Tapos, nagtrabaho ako doon. Saglit lang. Kasi nagkaroon ako ng oportunidad. May sasalo sa akin sa Geneva as workers talaga, hindi na au pair. So, nakontak ko yung taga-amin sa Geneva, si Ate Sara, sinalo niya ako, natulungan niya ako maghanap ng trabaho. So, yun yung natulungan niya ako makahanap ng trabaho. Nakakuha ako agad, hindi ako nakatambay kasi dito mahirap ang cost of living. Napakamahal ang cost of living, guys. Kaya kailangan mo talagang makapagtrabaho agad dahil napakamahal ang cost of living dito. So, nakakuha ako ng trabaho agad. Nag-start ako sa 2,800. Monday, Swiss franc, guys. And that time, ang rate ng Swiss franc is 62. No? Nung panahon pa yan natin ni Duterte. Tama ba si Duterte ba pa nun? Ay, hindi na. Si Marcos na. 62 62 ang rate. So, 2,800, yung 500 bayad ko sa bahay. Sabihin na natin transportation mo. Wala akong transportation noon, guys, kasi malapit lang yung trabaho ko. Walking distance lang yung trabaho ko. So, nilalakad ko lang yan lagi, araw-araw. So, wala akong expenses sa pamasahe. Sabihin na natin, personal expenses mo pagkain. So, bawasan ng, sabihin na yung personal expenses mo sa pagkain is, food allowance mo is 300 to 400. Pero dapat kung matipid ka, yung iba 300 lang or 200 plus lang. Yes. So, and the rest is akin na. So, yung 2,800 yun na, guys. Kaya lang mahaba yung oras ko noon. 8:30 to 7 o'clock ng gabi. Monday to Friday. Tapos half day yung Saturday. So, 2,800. Full time ako. Maganda dito. Malaki ang sahuran. Yun yung starting ko, ha. Pero kailangan marunong ka rin magtipid dahil napakamahal ang expenses dito. Madali at masarap ang buhay dito pag masipag ka, matyaga ka, mapagpasensya ka sa iyong trabaho. Dahil yun magiging puhunan mo. At yun yung stepping stone ko, yung pagiging au pair dito sa Switzerland. Na may enjoy mo ang iyong buhay kung maayos yung kitaan mo. Kaya sa mga gustong pasukin, mahirap ba pasukin ang Switzerland? Madali lang po. Nung time na yon, ngayon medyo nagkahigpitan, pero pwede pa rin. No? Alam nyo naman tayong mga Pilipino, pag gusto, may paraan. Kung ayaw, may dahilan. Kaya kung ako sa'yo, kung may plano ka talagang pumunta ng Switzerland, umpisahan mo na. Pumasok ka kahit anong Schengen country. No? At
madali na lang pasukin ang Switzerland kung may Schengen country ka na. Pero mahirap dito guys. Masarap, madali pasukin ang Switzerland, pero mahirap kung wala kang kakikilala. Dahil mahirap dito dahil ang Switzerland guys, walang kontrata na working permit para sa ating mga Filipino. So, mag-research ka, pwede kang manatili dito, magtrabaho ng maayos, pero mahirap dahil wala kang contract worker sa Switzerland. Hanggat wala kang ginagawang hindi maganda, pwede kang manatili dito at magtrabaho ng ayos. Kaya ano pang hinihintay mo? Simulan mo na. Kung may pangarap ka, ito na yung bansang maganda para sa'yo. Mahirap na masarap kung matyaga at masipag ka. So mag-research ka guys, kung nasa kabilang European countries ka na, nasa sayo na lang yan kung paano ka pumasok dito. Ang mahalaga, makapagtrabaho ka at kumita ka. At kailangan mapagpasensya ka. So hindi madali ang buhay, kailangan mo lang lumaban. So ano pang hinihintay mo? Ikaw ba? Baka ikaw na yung susunod na makarating dito sa Europa. Pero mas maganda rin mag-umpisa sa ibang European countries tulad ng Poland, may working permit ka, nakakauwi ka sa iyong pamilya. Tiyagaan lang talaga yan guys. Kung gusto mong maglabas-pasok sa Pilipinas at sa Europa, mag-umpisa ka kung saan yung may mga working permit para makakauwi ka para sa iyong pamilya. Dahil yun ang maganda doon, yung nakakauwi ka para sa iyong pamilya. So ano pang hinihintay mo? Ano yung mga tanong nyo dyan sa baba? Magtanong lang kayo, sagutin ko sa next time na post ko para mabigyan ko kayo ng idea. So ano pang hinihintay mo? Umpisahan mo nang magtanong. Thank you for watching guys, and follow for more. May susunod pa tayo dahil nag-iikot tayo sa bundok ng Switzerland.